Okay, hindi natin magpapatagal. Yan ang always natin ginagawa. Ayan, ipopost ko, ipapakita ko yung question. All you have to do is comment your answer po sa comment section. Para naman, ayan, may interaction tayo kahit na mas nasa malayo ako. Okay, then i-check ko yung mga answer niya sa comment section at try nating i-rationalize isa-isa. Bigyan ng rationally ang 20 question na to. Ayan, easy lang siya, easy lang siya. Start tayo sa number 1. Who is the ancient Greek scholar who calculated the Earth's circumference? Is it Herodotus, Ptolemy, Eratosthenes, or Copernicus? Sige. Number 1, pinakaising tanong. Okay. Sino daw ang nag-calculate ng Earth's circumference? Okay. Yes, sagot nila, may sumagot ng letter B. Ayan, nagbagay pa ng rationale. sige, interesting. Okay. A Greek scholar who calculated the Earth's circumference. Sige, okay. Okay, letter B ang sagot nilang lahat. Interesting. Ptolemy po ang kanilang sinasagot. Sige. Okay, may sumagot ng letter C. Ayan. Sige, rationalize na natin. Who was the ancient Greek scholar who calculated the Earth's circumference? Ayan, ang una nating aalisin dyan. Ayan, ang una nating aalisin dyan is syempre letter A. Okay, kasi itong letter A, si Herodotus, siya ang father of history. Okay, father of history po. Yan si Herodotus kasi siya yung sumulat, ayan, ng The Histories. Na kung saan, itong The Histories, ito yung systematic, okay, na pangyayari. Okay, yung detailed na pangyayari sa Greco-Persian War. So, meron tayong letter B, letter C, at letter D. Ayan, may sumasagot ng letter B, letter C, at letter D. Ayan, next, ang alisin natin is letter D, Copernicus. Sino ba itong si Copernicus? And siya po, okay, nanggaling po sa kanya yung heliocentric model. Okay, Copernicus, heliocentric model. Anong sabi ni Copernicus? Ayan, ang sun daw ang center ng universe. Okay, meron na lang tayong Ptolemy at Eratosthenes. Okay, Ptolemy at Eratosthenes. Karamihan po sa sumagot is letter B. Ayan, may sumasagot din ng letter C. Okay, ang sagot po dito is letter C. Okay, siya po yung nag-calculate ng Earth's circumference po, si Eratosthenes. Okay, bakit din? Additional din, siya rin po ang nag-coin ng word na geography. Itong si Eratosthenes. Kaya ang isasagot natin Eratosthenes po, hindi po Ptolemy. Si Ptolemy po, familiar po tayo dapat na, okay, siya po yung, ayan, geocentric model. Naniniwala itong si Ptolemy na ang Earth daw ang center ng universe. Okay. Okay lang, maraming naligwak sa ating number 1. Okay, I was not expecting this. Pero sige lang, at least next time, alam nyo na po ang, okay, ang sagot dito. Okay, very good. Ligwak agad number 1 pa, nakuha na ng kadiliman ang taong bayan. Sige lang. No problem. Babawi tayo sa number 2. What is the name of the imaginary line at 0 degree longitude? A. Equator, B. Prime Meridian, C. Latitude, or D. International Date Line? Yes, Ma'am Jalmay Dayu. First pa lang, ligwak na. Tama. Sige. Bawi tayo dito sa number 2. Anong sagot ninyo? Is it Equator, Prime Meridian, Latitude, or International Date Line?
Okay, number 2, may sumasagot ng letter A. May sumasagot din ng letter B. Ayan, babawi daw siya. Babawi daw si Ma'am Jalmaida. Sige, ilaban mo yan, madam. Bawi ka talaga. Sige, what is the name of the imaginary line at 0° longitude? Is it equator, prime meridian, latitude, or international date line? Yes, ang sagot po, ayan, ang sagot po is letter B. Prime meridian po ang sagot. Ulitin ko po, ang sagot po is letter B. Okay, prime meridian po. So, explain natin. Okay, isipin nyo na lang po, ayan, na may globo tayo sa unahan. Ang nag-divide po sa globo into 2, ayan, na nadi-divide siya into northern hemisphere at southern hemisphere po, ayan, ay ang equator. 0° latitude po kapag equator. Ulitin ko, kapag equator, 0° latitude. So, kapag prime meridian naman, kabaliktaran po yan siya ng equator. Kung ang prime meridian nakaupo, ay nakahiga, yan si kung ang equator nakahiga, yan si prime meridian nakatayo po siya. Okay, kaya 0° longitude. So, meron tayong latitude at international dateline. So, itong si international dateline po, kung ang prime meridian 0° longitude, ayan, itong international dateline 100, okay, 80 degrees longitude. Okay, ulitin ko po, 180 degrees longitude po ay ang international dateline o ang anti-meridian. Okay? Next po, meron tayong latitude at longitude. Okay, kapag sinasabi nating nakahiga na linya, ayan, latitude. Kapag sinasabi natin na nakatayong linya, nakasama ng prime meridian, longitude po yan. I hope na-gets po siya. I hope na unawaan po. Ayan, paki-comment po kung na-gets na or i-explain ko pa po ulit. Ayan. Ulitin ko po, ayan, ang nagdi-divide po sa globe into northern hemisphere at southern hemisphere, equator. Okay? Kapag naman po, dinidivide naman po into, okay, eastern pati western hemisphere, anong tawag dyan? Okay? Prime meridian. Ang nasa likod ng prime meridian or 180 degrees, okay, longitude, ano dyan, tawag dyan, anti-meridian. Okay? Or, mas kilala bilang international dateline. So, yun lamang po ang dapat nating tandaan. So, next, meron tayong, ayan, latitude at longitude. Kapag sinasabi nating longitude, long, mahaba. Ang lahat ng mahahaba, tumatayo, nakatayo. So, dito sa grids na to, ayan, ang longitude nakatayo po siya kasama ng prime meridian. Okay, next po, ayan, ang equator nakahiga. Ang best friend po ni equator ay yung nakahiga din po, si lat. Okay, itong si lat, nakahiga lang always, latitude. Latitude po, ayan, nakahiga din po siya. Ayan, nagets po ba? Ayan, I hope nagets siya. Proceed tayo sa number 3. What was the vast global ocean that surrounded Pangaea? Ayan. Okay, is it A, Atlantic Ocean, B, Panthalassa Sea, Pacific Ocean, or D, Pangaea? Okay. Okay, may sumasagot ng letter B. Okay, letter B ba? Letter B ba ang sagot dito? Okay, may sumasagot ng letter A, Atlantic Ocean. Sige. Okay, sa ating 34, ayan, na nanonood sa ating free
live. Ayan, I am happy kapag nakikipag-bardagulan po tayo sa comment section para masaya naman ang gabi natin. Ayan, i-check din po kung ayan, tama ba yung hinala or yung mga sagot natin dyan while watching. Ayan, what was the vast global ocean that surrounded Pangaea? Ayan, ang sagot po dito mga chair, syempre, alisin na natin yung letter D na Pangaea. Malayong malayo naman po talaga. Okay, malayong malayo po yung Pangaea sa inaas. Okay, kasi nga ang Pangaea na yung nasa question na siya itself. Okay, so meron tayong Atlantic Ocean, Panthalassa Ocean, at Pacific Ocean. Okay, alisin po natin yung dalawang familiar na ocean na yan, itong Atlantic at Pacific Ocean. Okay, ang sagot po is Panthalassa Ocean. Okay, Panthalassa po ang sagot dito, letter B. Okay, para mas lalong maintindihan ninyo ito, para mas malalong maintindihan nito kung ano yung pinaglalaban natin dito sa number na to. Okay, noong unang panahon, naniniwala po ang ating mga scholar, ayan, na ang kontinente po, ayan, ay isang malaking, ang ating 7 continents ay isang malaking kontinente lang po dati. Ulitin ko, ang 7 continents na meron tayo ngayon ay isang malaking kontinente lang po dati. Ang tawag sa malaking kontinenteng ito ay Pangaea. Okay, ulitin ko, ang tawag sa malaking kontinenteng ito ay Pangaea. So after ng ilang taon, ayan, umpukan ng plate tectonics, ayan, earthquake at marami pang mga nangyayari, ayan, itong Pangaea ay unti-unting nag-move. Okay, dahil nga sa bunggaan ng mga plate tectonics at na-divide into 2. So meron tayo, instead na isa na lang yung ang supercontinent na tinatawag na Pangaea at ang ocean na nakapaligid sa kanya is Panthalassa. Okay, itong Pangaea ay na-divide po into 2. Okay, naging ano po siya, ang nasa taas na continent, tinawag po siyang Laurasia. Yung nasa babang kontinente naman po, tinawag siyang Gondwana or Gondwanaland. So after naman ng maraming pagyanig, paglindol at maraming pang mga bungguan ng plate tectonics po, ayan, ngayon po, naging 7 na po yung continents. So ganun po yung theory nila. Okay? At yun po, kung bakit ang sagot natin is Panthalassa. Nagets po ba? Paki-heart po. Ayan. Magbigay po tayo ng heart something para magets ko naman na kung nagets ninyo. Okay? Number 4 tayo. Which continent is home to Amazon rainforest and Andes mountains? Ayan. Which continent is home to Amazon rainforest and Andes mountains? Is it Africa, South America, North America, or Australia? Okay, saan daw makikita itong si Andes Mountain at si Amazon Rainforest? Sa Africa ba? Sa South America, North America, or Australia? Yes, easy lang. Okay, ang tanong, saan makikita ang Amazon Rainforest? Always na yan tinatanong. At yes, ay may nagkakamali. Ay, may sumasagot ng letter A, may sumasagot ng letter B, may sumasagot ng letter C at sumasagot din ng letter D. Perfect! Ay, interesting. Okay, fruit salad tayo sa number 4. Okay, ang sagot po dyan mga chair, ayan, is South America. South America po. Letter B po ang sagot dyan, South America. Dyan po makikita si Amazon Rainforest. Okay? Andyan din po makikita ang Amazon River sa South America. Okay? Ang North America, ang river po nila doon is Mississippi River. Okay? Mississippi River sa North America. Okay? Sa Africa, ang river naman po doon is Nile River. Okay? Yan po ang tandaan ninyo. Okay, ang Amazon River po sa South America together with the Amazon Rainforest. Perfect. Yes po. Yes. So sa mga medyo ligwak, ayan, at least ngayon alam nyo na po. Okay, since napag-usapan din naman natin yung mga kontinente since kanina pa,
Ayan, sa number 3, i-check natin, okay, ang ating knowledge ulit sa kontinente. Ang pinakamalaking kontinente is, yes, very good, Asia, to be followed by Africa, followed by South America. Hindi, no, it's North America, then South America, then, okay, Antarctica. Okay, after ng Antarctica, Europe. Okay, after ng Europe, ang pinakalas, Australia. Yes, very good po, very good po. Yes po, very good. Ayan, yun po yung listahan from pinakamalaki down sa pinakamaliit na kontinente na meron tayo. Yes. Yes, very good po. Okay, paano siya lumalabas sa board exam? Ang inaas po, what is the 6th largest continent? Okay, what is the 7th largest continent? Parang mga ganunan, mga tanong. Okay, like random questions na kapag lalabas siya sa board exam, masyadong masasagutan lang agad. Okay, number 5 tayo. What is the tallest mountain in the world? Okay, tallest mountain in the world or highest mountain in the world po? Sige. Ang sagot nyo dyan, easy lang siya. Okay, may sumagot ng letter B. Ay, perfect. May sumagot ng letter C. Tapos may question mark pa. Hindi pa siya sure. Hindi pa siya sure sa lagay na yan. Okay, what is the tallest mountain in the world? Is it Ural Mountain, Mount Apo, Mount Everest, or Andes Mountain? Okay, ang inaas po, hindi po tallest mountain in the Philippines. Tallest mountain in the world po ang inaas. Kung tallest mountain in the Philippines po, malamang sa malamang ang isasagot natin is Mount Apo. Pero ang inaas po is not tallest mountain in the Philippines, is in the world. Kaya ang isasagot natin dyan is Mount Everest. Okay, Mount Everest po ang isasagot natin. Okay, Mount Everest po ang highest mountain in the world. Ulitin ko, Mount Apo po ang highest mountain in the Philippines. Okay, okay. So, ano ba yung Ural Mountain na yan? Okay, maghihintay ako. Okay, maghihintay ako kung ano yung highest, okay? Okay, ano yung Ural Mountain? Ano yung dinidivide po ng Ural Mountain na yan? Okay, magwe-wait ako ng commentor. Ayan, baka may nakakaalam. Sige. Okay, waiting ako. Sige. Yang Andes, okay, ang Andes Mountain Range po, yan po yung, okay, largest mountain range po yan. Okay? Okay, largest po ha. Largest po yan siya, ang Andes. Okay? Andes, largest mountain range or longest mountain range po. Ayan. So, Mount Apo sa Pilipinas, Mount Everest worldwide. So, Ural Mountains na lang po. Okay? Waiting po ako sa sagot ninyo kung ano ba yung Ural Mountains na yan sa nakakaalam. Okay? Ayan. Ang Ural Mountains po, yan po yung nagiging division po. Nagdi-divide po sa Europe at Asia. Okay, ulitin ko. Yan po yung nagse-separate
okay, ng Europe at Asia. Very good, Ma'am Ika Shin. Ayan. Okay? To be specific, makikita po ang mga mountains na yan sa gitna po, ayan, ng Russia at Kazakhstan. Okay? Sa gitna po yan siya ng Russia at Kazakhstan. Okay, I hope na gets nyo na po. Mount Opo, highest mountain in the Philippines, tallest mountain in the Philippines. Mount Everest, tallest mountain in the world. Andes Mountain Range, ayan, yan po yung largest or longest mountain range. Ural Mountains naman po yung nagde-divide po, ayan, sa Europe at sa Asia. Ayan, very good, very good. Next tayo, what is the largest coral reef system in the world? Okay, easy lang. Ayan. Is it Red Sea, Bermuda, Great Barrier, or Mesoamerican? Ayan. Okay, may sumasagot na. Ayan. Letter C ang sagot nila, Great Barrier Reef. Okay. Very good po. Yes po. Ang sagot po dyan is Great Barrier Reef. Wala naman po talagang, okay, wala naman Red Sea Reef. Okay, ang Red Sea, ayan. Wala naman po, ayan. Wala namang reef sa Bermuda. Okay, yung mga, ano nga, hindi nakakadaan sa Bermuda, makikita pa kaya ang reef nila. Yes. At yung Mesoamerican, wala pong reef din naman. Kaya ang isasagot natin dyan ay ang Great Barrier Reef. Very good, very good. Next tayo, what is the native name for Japan? Is it Nihongo, Nippon, Yamato, or Yamete? Okay, alam ko yung isasagot ng iba dyan, letter D, Yamete. Kasi yung alam nila sa Japan. Tama ba? Sige, what is the native name for Japan? Sige, may sumasagot ng letter B, Nippon. Okay, may sumasagot din ng A, Nihongo. Sige. Sige, anong sagot ng iba? Okay, may sumagot ng letter A, Nihongo. Okay, majority ng mga, okay, sumasagot, Nihongo. Yung iba naman, tawa ng tawa. Okay. Okay, sige. Nahilo na sila. Hindi na nila alam. Okay, ang isasagot nila. Okay, may sumagot ng letter D. Perfect. May sumagot ng Yamete. Ay, may sumagot ng Yamete. I love it. I love it. Sige, sige. Kompleto na po tayo. Letter C na lang para magiging fruit salad tayo. Okay, letter C na lang para may sumagot tayo. Okay, very good po. Sige. Easy lang po yan. Okay, ang sagot po dyan ay Nippon. Okay, ang sagot po dyan ay Nippon po. Okay, wala pong Yamete mga char. Wala pong Yamete. Ang laro niya naman. Wala pong Yamete. Okay, wala pong Yamete. Ang Nippon po ay yung old name po, okay, ng Japan. Okay, or Edo. Okay, EDO. Ayan. Nippon or Edo po, yan po yung old name ng Japan. Okay? Pero yung nickname po nila ngayon, ayan, Land of the Rising Sun. Okay? Land of the Rising Sun po, okay? Yan po ang tawag ngayon sa Japan. Okay? Dito tayo sa Afghanistan. Okay? Ang Afghanistan, ayan, makinig na lang, okay? I appreciate kung i-watch nyo na lang to ulit. Okay? Babasahin ko siya or sasabihin ko na lang yung mga nalalaman ko. Ang old name ng Afghanistan, Ariana. Okay? Hindi po Ariana Grande. Okay? Pero yung old name niya po talaga is Ariana. Okay? Yun po yung old name ng Afghanistan. Ang Pilipinas naman, ang old name niya is Archipelago de San Lazarus. Okay? Archipelago of Saint Lazarus or Las Islas Filipinas.
Yun po yung sa Philippines. Next naman po, ayan, meron tayong Bhutan. Okay? Ang old name po ng Bhutan, ayan, Lomen. Okay? Hindi po Lomi, Lomen. Lomen. Itong si Bhutan, lumalabas din po yan siya sa board exam. Okay? Ano daw yung nickname itong place na Bhutan? Siya po yung Land of Thunder Dragon. Okay? Land of Thunder Dragon. Okay? Next po, ayan, Myanmar. Ano yung old name ng Myanmar? Okay? Paki-comment kung alam niyo ang old name ng Myanmar. Siya na po ang Burma. Ulitin ko po, ang old name ng Myanmar is Burma. Okay? Lumalabas din siya sa board exam. Ayan, lumalabas din siya sa board exam itong si Burma. Ano daw ang nickname ng bansang Myanmar o yung Burma? Siya po yung Land of Golden Pagoda. Ulitin ko po, Land of Golden Pagoda. Okay? Burma po or Myanmar. Syempre, ayan, kanina yung Japan, ayan, ang nickname niya po, hindi po Yamete. Hindi po Yamete ang old name ng Japan. Oh my God. Saan nyo nakita na Yamete ang nickname ng Japan? Okay, baka sasakupin tayo ulit kapag nalaman nila na yan ang sagot ninyo. Ang nickname po nila is ang old name po nila is Nippon. Okay? At ayan, ang nickname nila is Land of the Rising Sun. Okay? Syempre, meron din tayong Iraq at Iran. Okay? Iraq at Iran. So, ang old name ng Iraq, syempre, alam na yan ng majority, Mesopotamia. Okay? Kilala siya bilang cradle of ancient civilization. Okay? Ito po yung unang civilization, okay? Na, ayan, na produce or nagawa or ang unang settlement, okay? Na meron tayo worldwide. Okay, dito rin makikita sa Mesopotamia ang kabihas ng Sumer na kung saan itong si Sumer, ayan, familiar po sila, magiging familiar po tayong lahat ng mga social studies major na galing po sa kanila ang cuneiform. Ayan. Next po, ayan, Iran. Ang Iran naman po, ang old name niya is what? Paki-comment po ang old name ng Iran. Very good. Yes po, Persia. Okay, ulitin ko po ang old name ng Iran, Persia or Land of the Aryans. Land of the Aryans po, yan po ang nickname nila. Okay? Okay, dadagdagan natin. Sige, Thailand. Kapag Thailand naman po, ang old name niya, ano ito? Paki-chat po ng old name ng Thailand. It's Siam or Sham. S-I-A-M, Sham. Okay? At ang nickname naman ng Thailand, if I'm not mistaken, Land of Smiles. Okay? They also consider themselves as Land of the Free kasi hindi po sila nasakop, okay, ng mga Western. Okay? Ng Western. Okay? During, okay, colonization during that time, kaya na-preserve talaga nila yung culture nila. Another one, ayan, etong si Sri Lanka. Etong si Sri Lanka. Okay, itong si Sri Lanka, ang old name niya is Ceylon. Okay, Ceylon po ang old name ng Sri Lanka. Okay. Ano pa? Egypt. Okay, ang Egypt naman po, ang old name niya is Kemet. Okay, Kemet. Okay? Yan po ang old name po ng Egypt, Kemet. Okay? Ang nickname niya naman is the Gift of the Nile. Okay? The Gift of the Nile. Ayan. Yan po yung tawag sa Egypt po. Ayan. So, medyo marami-rami tayong, okay, nabigyan ng old name, pati nickname. Okay? Okay, may humahabol. Yes, very good po, Sir James Almario. Itong si Taiwan po. Okay, kilala rin po siya bilang Formosa. Okay? It's, okay, old name. Okay, Formosa, Taiwan. Very good. Yes. Okay, proceed tayo sa number 8.
Ayan, paki-heart nga kung pwede na tayong umalis dito sa number 7. Sige. Yes, number 8. What is large, flat, elevated landform? Ayan. Anong sagot natin dito? What is large, flat, elevated landform? Is it valley, hill, plateau, or desert? Okay, number 8 tayo. Okay, may sumagot ng letter C. Okay. Okay, letter C ang sagot. Okay, ng iba. Yung iba hindi pa sure kasi may question mark. Sige. Letter C ang sagot ng karamihan. Okay. Very good po. Okay, very good po. Ang sagot po dyan is letter C po. Letter C po ang sagot dyan. Ayan, plateau. Kasi itong si plateau, ayan, okay, this is a flat elevated. Okay, makinig. Okay, kapag sinasabi nating plateau, okay, this refers to a flat elevated landform, okay, with at least one side rising considerably above the surroundings. Okay, for short, ayan, para siyang bundok pero hindi siya natuloy. Okay, kasi nga naka-elevate siya, nakataas siya, pero yung sa taas niya, ayan, parang na-plancha. Okay, parang na-plancha. Ang tawag dyan is plateau. Okay, meron tayong valley, hill, at desert. Kapag sinasabi nating valley, this refers to the lower area of land between two higher areas. So, anong ibig sabihin nito? Okay, ito po yung flat na area sa gitna ng dalawang malalaking sa gitna ng dalawang malalaking area. Okay, ang tawag diyan is valley. Kaya tinatawag siyang Cagayan Valley. Kasi nga nasa gitna siya ng dalawang malaking or higher area. So ano itong desert at hill? Okay? Kapag sinasabi nating desert, ayan, kahit hindi ko na-explain, ano yung nakikita ninyo na commonly made up of sand lang siya, tapos mainit, ayan, tapos konti lang, or walang water, or kung may water man, oasis ang tawag dun. Ayan, ito namang hill na ito yung maliit na mountain. Okay, maliit na mountain. So aside from that, okay, sa landforms po, meron tayong mountain ranges, volcano, ayan, peninsula, at archipelago. Kapag sinasabi nating archipelago, ayan, ano ito? Group of islands. Ayan, very good. Tayo. What type of landform is encircled by water? Okay, mountain, rift valley, volcano, or island? Okay. Ang sasagot ng letter A, ayan, umalis na kayo sa Earth, pumunta na po kayo ng Jupiter. Okay, saan po kayo makakakita ng landform, ayan, ng mountain na pinapaligiran ng katubigan? Okay, hindi kayo taga-Earth kung ganon. Yes. Okay, very good po. Island po ang sagot dyan. Island po ang sagot dyan. Very good. Very good po. Ayan, sige. Yes. Yes po. Ayan. Okay, next na tayo. Ayan. What is a man-made waterway used for transportation? Ano daw po? Ito ay tumutukoy sa man-made waterway na ginagamit, ayan, for transportation. Is it river, fjord, canal, or strait?
Okay. Is it river, fjord, canal, or strait? Okay, anong sagot nila? Check ko na. Okay. Yes, very good. Very good po, very good po. Ang sagot po dyan, ayan, ang sagot po dyan is kanal. Okay, ang sagot po dyan is kanal. Kapag sinasabi nating man-made waterway used for transportation, canal. Okay, anong example natin? Yung Suez Canal po. Okay, ang example natin dyan is yung Suez Canal na ginamit po during 1500s para, ayan, okay, mas mapadali po yung, ayan, okay, yung kalakalan po, okay? Okay? Yes, very good, very good, very good, yes. Okay, ang river naman po, kahit hindi ko na-explain sa inyo, okay? Flowing water po yan na paminsan mahabang mahaba po talaga. Okay, itong straight naman, ayan, or channel, pareho lang. Ito po yung maliit na daanan ng tubig na nagko-connect po sa dalawang malalaking bodies of water. Ang tawag po dyan, strait or channel. Pareho lang po. Ang letter B po, fjord, or hindi po fjord ang pagbasa niyan actually. Ang pagbasa po sa fjord is fjord. Okay, ulitin ko po, fjord. Hindi po fjord ha, kaya ayusin na po natin ang ating okay, pagbasa dyan. Hindi po yan fjord, fjord po. Okay, because when we say fjord, this refers to a long, narrow inlet of waters that extends far inland and is created by glaciers. Okay? Sa madaling sabi, itong itong fjord na to, ayan, made up of ano siya, glaciers, yung mga nagmelt, ayan, na ice, na parang nagiging body of water siya. Okay, fjord po ang tawag dyan. Okay. Very good, very good, very good. Okay, pero dagdagan natin. Okay? Ang bodies of water po na hindi kasama dyan, syempre, ayan, sea, okay, at ocean. Okay? Ocean, ayan, huge body of salt water na po. Yan. Okay, kapag sea, salt water lang, dagat lang. Kapag ocean, group of sea or group ng karagatan. Okay, kaya ang ocean, karagatan, ang sea, dagat lang. Okay, ulitin natin ang river, gaya ng nakikita ko dito. Ayan, hindi daw siya man-made. Malamang sa malamang, ang river, natural po. Yan. Hindi katulad ng kanal na man-made. Ayan. So, aside from river, meron din tayong tinatawag na stream. Okay, stream, S-T-R-E-M. Ano ba itong stream na to? Para siyang river, pero mas maliit siya sa river. Okay? Semi-river lang. Okay? When we say stream, this refers to a flowing body of water that is smaller than river. Ulitin ko, kapag ang tanong sa board exam, ito ay tumutukay daw sa isang body of water na naga-flow lang siya parang river pero mas maliit siya sa river. Okay, ang isasagot po natin doon is stream. Okay, lumalabas din po, ayan, si waterfall. Okay, I hope nakikinig kayo. Okay, lumalabas din po si waterfall, ayan, as one of the choices sa board exam. So, malay natin, baka siya yung magiging, okay, sagot ngayon. So, when we say waterfall, it is a steep descent of a river or a body of water over a rocky ledge. Okay, talon, kung sa Tagalog, talon po ang waterfall. Alam nyo na yan. Okay, next po, lumalabas din po sa board exam ang Gulf. Okay, ang example ng Gulf po is G-U-L-F. Ang example niya is yung Gulf of Mexico. Okay? Ito po yung portion,
Okay, ito po yung portion ng ocean na kung saan nakaka-penetrate po siya sa kalupaan. Example, straight lang po yung place, nagiging letter C siya. Okay, nakakagawa siya ng letter C from the land. Ang tawag po ayan, sa medyo dagat na pumapasok sa kalupaan at nakakagawa siya ng letter C, ayan, ang tawag po dyan is Gulf. Ayan. Nagets niyo po ba? Yes, magbigay naman po ng heart po dyan if nagets po. Ayan, very good, very good, very good. Next po tayo, number 11. What is the natural phenomenon where the sun remains visible for hours in polar region? Okay, malamang sa malamang, may mga places po tayo sa Earth, ayan, na kung saan 24 hours nyo pong makikita, okay, ang sun sa taas. Kasi nga, ayan, nasa tuktok na po talaga sila, okay, ng ating Earth. Andun po sila sa tuktok sa polar region. Malamang sa malamang, 24 hours po silang may sun. Ano pong tawag sa place na ganon? Okay, natural phenomena tayo. Is it solar eclipse, midnight sun, summer solstice, or aurora borealis? Ayan. Isa sa mga pinaka-dream ko ang makita ang aurora borealis. Soon, hanapin natin yan. Okay, may sumasagot ng letter C. Ayan. Okay, sumasagot sila ng letter C. Okay, interesting, interesting. Okay, sige, sige. Majority po ay sumasagot ng letter C. Okay, yung iba naman sumasagot ng letter B. Okay, so at least, ay, may sumagot ng letter D. Ayan, letter A na lang, mag-fruit salad. Magluluto na naman tayo. Luluto na naman ako ng fruit salad. Okay, buti na lang walang sumagot ng letter A. Kung di, perfect na naman. Fruit salad na naman tayo para sa number 11. Okay, what is the natural phenomenon where the sun remains visible for 24 hours in polar region? Malamang sa malamang, hindi natin isasagot ang solar eclipse. Okay, hindi po natin isasagot ang solar eclipse. Ayan, very good po tayo dyan. At next po, ayan, hindi rin po natin isasagot ang ang aurora borealis. Okay, hindi po natin isasagot. Okay, we should not answer aurora borealis. Oh my God. Kasi ang aurora borealis po, ayan, hindi po yung inaas sa question ng aurora borealis po. Yan po, ayan, yung natural light, ayan, na nakikita po sa sky natin. Okay, doon sa polar lights or northern lights. Kaya paminsan, kapag hindi nyo makikita sa board exam, itong aurora, nagiging northern lights po yan siya. Pareho lang. Okay, kasi nga, okay. Okay, am I audible? Naririnig ako? Paki-comment nga kung naririnig ako. Yes, naririnig daw tayo. Okay, ang reason po ng aurora borealis, guys, okay, makinig tayo para mas magets din natin kung bakit may mga ilaw-ilaw or northern lights. Ayan, kasi nga yung charged particles, okay, yung charged particles from the sun, okay, na nakukuha po, ayan, nagamix po siya sa Earth's atmosphere, gumagawa po siya ng ilaw na ganon. Kaya meron pa tayong aurora borealis at syempre hindi siya yung sagot natin. So, letter B at letter C na lang. Okay, medyo nahilo kayo dyan sa dalawang yan. Pero ang sagot po talaga dyan is letter B.
midnight sun. Yes po, midnight sun po ang sagot. Ang summer solstice, when we say summer solstice po, ayan, ito po yung, paano ko to sabihin? Ano ba? Yung araw, mas, ano siya, mas long siya kaysa sa gabi. Okay? Summer solstice, ayan, longest day, shortest night. Okay, ganon. Perfect. Longest day, shortest night, summer solstice po ang sagot dyan. Okay? Okay, kapag sinasabi naman nating winter solstice, ayan, mas mahaba naman. Yes, very good. Ang summer solstice, mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Okay? Next naman, kabaliktaran po ng summer solstice ay yung winter solstice. Okay, kapag sinabi naman nating winter solstice, ayan, kabaliktaran siya ng summer solstice, mas mahaba naman yung gabi kaysa sa araw. Okay? Isa po, yan po yung mga natural phenomena po na nangyayari. We have aurora o yung northern light. Very good. Okay, next, meron tayong midnight sun, which is yung hinahanap sa tanong natin. Siyempre, yung solstice, we have the summer and the winter solstice. Okay, kapag equal naman po, ang length po ng araw at ng gabi, ang tawag dyan, equinox. Equinox po ang tawag naman kapag equal ang araw at ang gabi. Ayan, very good, very good, very good. Proceed tayo sa number 12. What occurs twice a year when day and night are of equal length? Ayan, kung nakinig ka, siguro masasagot mo na agad yung letter, yung number 12. Ayan, what occurs twice a year when day and night are of equal length? Is it solstice, equinox, lunar eclipse, or perihelion? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, winter, mas mahaba ang gabi kaysa sa umaga. Very good po, Ma'am Leah May Perez. Ayan. Yes, very good po. Ayan, since nasabi ko naman siguro kanina ang sagot, kaya yan po ang isasagot natin. Equinox po, pantay po, equal po. Ayan, yung length ng araw at ng gabi. Very good, very good. Ayan. Sige, dagdagan natin. Number 13 tayo. What is the term for vast flat grassland in North America? Okay, is it savanna, desert, prairie, or steppe? Okay, grassland siya ha, ang inaas natin. Okay, may sumagot ng letter A. Okay, savanna. May sumagot ng letter D, steppe. Ayan. Sige. Sige. Okay. Sige, okay, sagutan na natin. What is the term for vast flat grassland in North America? Ang sagot po dyan ay letter C po, prairies. Okay, letter C po ang sagot dyan. Prairies po. Okay, pero ayan, hindi tayo mag-stop dyan. Okay, so papasok muna tayo dito sa number 13 sa vegetation.
Okay? Kapag sinabi nating vegetation, marami po tayong types of vegetation. Okay, start po tayo sa tropical rainforest. Okay, tropical rainforest, yan po yung makikita natin sa Pilipinas. Yan din po ang makikita natin, ayan, okay, sa Indonesia or yung sa mga tropical areas. Okay, tropical areas. So next po, meron tayong temperate forest or deciduous forest. Okay, kapag sinasabi naman nating temperate or deciduous, ayan, ito po yung places na kung saan may 4 seasons sila. Okay, may 4 seasons sila. Next po, ayan, meron din po tayong tinatawag na taiga. Okay, taiga. Okay, kapag sinasabi nating taiga po, okay, malamig doon, okay, pero kahit na malamig siya, naga-snow siya, nagayebe siya, ayan, dito sa taiga na to, ayan, may puno pa rin. May puno pa rin. Okay, check natin ano nga ba ulit yung savanna na yan. Okay, etong savanna na yan, dito po makikita ninyo yung mga yung maraming mga hayop. Okay? Okay? Very good po, very good po. Ayan, savanna po, okay? Yung parang kung saan nakatira si Mufasa at si Simba, yung sa Milele. Okay, example po 'yon ng savanna. Okay? Okay, ang prairie naman, okay, yung parang imagine nyo na lang yung Switzerland. Okay? Madamo, okay, pero may mga flower siya, ayan, or for short, may mga wildflower siya at may grassland. Okay, ang tawag po dyan, prairie po. Okay? Okay, meron din tayong steps, okay, or yung mga step, ayan. Etong step na to, ayan, grassland din siya, ayan, pero yung trees niya, ayan, medyo hindi masyadong nakikita. Okay, hindi sila masyadong nakikita, pero puno. Ayan. So next, ayan, meron din tayong desert. Kapag sinasabi nating desert, this is the majority, ayan, na kung saan masyadong dry to. Okay? Ang majority sa desert, dry po talaga siya. Okay? Konti lang yung may katubigan o tinatawag nating oasis. Ayan. So, part din po ng vegetation ang tundra. Okay? Kung sa sinasabi natin kanina ang taiga, malamig siya pero kaya pang mambuhay ng mga tao at ng mga puno doon. Dito sa taiga, hindi na talaga. Ang example nito ay yung place na kung saan may makikita po tayo mga penguin. Yes po, tundra po ang tawag naman doon. Ayan, I hope na gets nyo po yung types of vegetation. Pasok po tayo sa number 14. What is the sudden shaking of the Earth's surface? Ayan, easy lang siya. Ang number 14, easy lang. Sige. Yes, ang pinaka-easy sa lahat ng lilagay natin kasi nga, ayan, alam na natin ang sagot dyan. Okay, kapag sudden shaking of the Earth's surface, ang sagot po dyan is earthquake. Ayan. At sino naman pong alien ang sasagot ng hurricane sa ganyang klaseng tanong? Pues lumipat na po kayo ng Jupiter. Yes. At syempre, landslide. Sure na kayo, landslide. Pagguho ng lupa, nag-shake ang Earth's surface dahil sa landslide. Pwede maging landslide kung aftershock siya ng earthquake. Hindi pa rin siya yung inaas ng tanong. Okay? Ang tsunami, hindi rin yan siya. Okay? So, proceed na tayo sa next kasi kahit hindi ko naman siguro yan explain, self-explanatory na yan. Hindi na yan nangangailangan ng pangmalakasang explanation. Okay? Pero before tayo mag-next, ayan, kailangan din nating pasadahan yung different. Okay, wait lang. Kailangan din nating pasadahan, okay, yung different, okay, natural disasters.
Okay, we have earthquake. Syempre, yan na yung inaas natin. We have volcanic eruption. Okay, isa rin yan sa natural disaster natin. Syempre, ayan, ang thunderstorm. Okay, iba po ang thunder sa lightning. Ang lightning po, yan po yung kidlat. At ang thunder naman po, yan po yung kulog. Okay, landslide. Okay, kapag sinasabi nating landslide, yan po yung pagguho ng mga lupa or rock falls. Ayan. Debris. Okay. Next po, ayan. Para siyang landslide pero medyo social kasi ngayong nahuhulog, hindi lupa. Okay. Snow po. Okay. Ang tawag naman po dyan is avalanche. Okay. Kapag avalanche naman po, para siyang landslide pero snow yung nahuhulog. Ayan. Next po, ayan. Hailstorm po. Hailstorm po. Ayan. Makikita naman po ang hailstorm sa mga malalamig na region. Kapag sinabi nating hailstorm, when we say hailstorm, ayan, this is observed when raindrops are transported aloft by thunderstorm. Okay? Pero makikita po yan sa cold regions. Okay? Na kung saan, ayan, yung mga nahuhulog matitigas po, okay? Or tinatawag nila hailstone, okay? So, yung mga hailstone na to, ayan, matitigas sila na nahuhulog galing sa taas, okay? Malamig na parang bato na yebe na nahulog sa taas, ang tawag po dyan hailstorm. So, we have also flood, we have also tornado, tsunami, storm surge, yes, drought, at pasok din po ang wildfire. Yes, yan po yung mga natural phenomena natin. Okay, paki-comment na lang kung may nakalimutan pa ako. Okay, number 15, what type of map shows temperature, precipitation, and weather pattern? Ayan. So, papasok na naman tayo ngayon sa types of map. Ayan, types of map na po tayo. Ayan, ang dami na ng concept natin. Ang dami na natalakay nating concept. Per item po, iba-ibang concept. At lahat ng yan for free. What type of map shows temperature, precipitation, and weather pattern? Is it physical map, climate map, political map, or road map? Anong sagot nyo ngayon? Yes. Okay? Hindi na po natin papatagalin. Ayan, easy naman po ang sagot dyan. Climate map po. Okay, climate map po ang isasagot natin. Ayan, climate map. Okay, climate map po mga chair. Okay, easy naman po kasi temperature eh. Temperature. Kaya letter B po ang isasagot natin dyan. Ayan, so ano ba yung physical map na yan? Okay, kung ano po yung nakikita nyo sa mapa, ayan, yung typical na mapa na meron tayo sa bahay or sa school na kung saan nakikita yung Pilipinas bilang color green at color brown, ang tawag po dyan physical map. Kasi through the use of physical map, makikita nyo po talaga kung ano yung itsura ng Earth, okay? Kung paano siya nakikita via satellite, okay? Physical map po, yun siya. So itong climate map naman, okay? Ito yung klase ng mapa na kung saan hindi mo makikita ang totoong itsura, okay, ng Earth, o yan, or ng Philippines, okay, for example, ang makikita mo po yung weather pattern niya, okay, malamang sa malamang yung ibang places, color red, yung iba color yellow, yung iba color orange or color green, at bawat color ay nagme-mean po yan siya ng weather pattern, okay. So, next po, ayan, meron tayong political map. So, dito sa political map, ang keyword po natin dyan, borders between different, okay, governmental entities. Okay, for short, borders po. Okay, dito po makikita natin ang borders ng bawat city, bawat barangay, or bawat country. Okay, ang tawag po dyan, ayan, political map. And last one, ayan, road map po. Okay, nakikita natin sa sa ating mga cellphone na kung saan nakikita natin yung access sa road. Okay, road map po ang sagot diyan. So,
Aside from those four, meron din tayong topographic map. Ayan, na kung saan ang keyword natin physical contour. Through the use of topographic map naman, nakikita natin kung ano yung mataas na elevation, ano yung mababang elevation. Next, meron din tayong economic map. Paano ba itong economic map na to? Okay, ito yung type ng mapa, ayan, na kung saan, ayan, ang nakikita po, hindi po yung ang itsura niya or yung physical na mukha niya, pero ang makikita niyo po kung anong resources ang makukuha sa certain place, okay, certain province or certain country. Okay, example sa Mindanao, example lang, sa Mindanao ang nakasulat doon coconut. So it means makikita doon sa mapa na, okay, primary, okay, ano sila yung doon kinukuha, okay, ang mga coconut sa Pilipinas, something like that. Next po tayo, number 16. What is a large rotating storm system with strong winds and heavy rain in the Indian Ocean? Is it tornado? Is it cyclone? Is it typhoon or hurricane? Ano daw po ang tawag sa large rotating storm system with strong winds with heavy rain in the Indian Ocean? Okay, tornado ba yan? Cyclone ba yan? Typhoon ba yan? Or hurricane? Okay, isa sa mga pinaka-easy na tanong ngayong gabi. Okay, comment ng iyong mga sagot. Ayan, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C. Ayan. Okay, para mas lalo nyong maintindihan po, ayan, kapag Indian Ocean na po, hindi na po typhoon ang tawag dyan. Ang tawag po, okay, sa storm na makikita sa Indian Ocean, cyclone. Ang tawag po, okay, sa storm na makikita sa Pacific Ocean, typhoon. Ang tawag naman po sa storm na makikita sa Atlantic Ocean, hurricane. Okay, itong tornado, okay, random lang yan na choices. Hindi po yan siya, okay, storm sa isang ocean. Ulitin natin, kapag storm, okay, sa Indian Ocean, cyclone. Storm sa Pacific Ocean, typhoon. At storm naman sa Atlantic Ocean, hurricane. Ayan, very good po, very good po. Ayan, next tayo, number 17. What is a private province in the Philippines known for its 100 islands? Okay, everyone, am I audible? Ayan, medyo nawala ako saglit. Ayan, loko-loko rin to. Net na to, biglang nawala. Sige, naririnig ba ako? Okay, everyone, am I audible? Okay, naririnig ba ako? Ayan, I guess naririnig ako kasi nag-echo na siya dito sa cellphone.
Okay, what is a province in the Philippines? Ayan, known for its 100 islands. Is it Cebu, Pangasinan, Palawan, or Davao? Yes, yes, yes. Kapag 100 islands po, it is Pangasinan. Okay, Pangasinan po kapag 100 island po. Pangasinan, 100 island. So ano ba yung Cebu? Queen City of the South po. Queen City of the South. Ano yung Palawan? Last ecological frontier. Okay, at ano yung Davao? Ayan. Okay, ano po yung Davao? Okay, actually marami po. Okay, Davao del Sur po, Land of Eagles. Okay, Davao del Norte, Banana Capital of the Philippines. Davao Oriental, Coconut Capital of the Philippines. Okay, yun po yung tatlo sa Davao. Okay, so malamang sa malamang marami po tayong mga nicknames po. Okay, per city or per province. Ayan. Kung gusto nyo po talaga ng pangmalakasang ganyan, ayan, itatalakay po natin yan sa final coaching. Wala po tayong ipapalampas na nicknames ng kung ano-anong mga tao, kung ano-anong mga place, kung ano-anong mga festivals na kailangan yung i-memorize po para sa darating na board exam. Okay, so sa mga gustong mag-subscribe sa ating final coaching, easy lang po, just message me. Huwag kayong mag-alala. Okay, hindi naman po siya masakit sa bulsa. Number 18, what is a landform that is surrounded by water on three sides? Is it island, peninsula, isthmus, or delta? Okay, letter B ang sagot nila. Ayan, may sumagot ng letter B. Ayan, sinulat nila peninsula. Peninsula, letter B, letter B. Yes, yes po, you're right. Ang sagot po dyan is peninsula. Okay, ang island, naging sagot na natin yan kanina, napapaligiran po yan ng katubigan. Okay, island ang sagot. Kapag napalibutan siya as a whole, island. Pero kapag three side lang yung napaligutan niya, okay, peninsula. Okay, para siyang peninsula pero matulis yung dulo niya, okay, ang tawag dyan, cape. Okay? Next. Yeah. Meron tayong isthmus. Itong isthmus, ayan, yan po yung narrow strip of land that connects two large bodies of land. Okay, isthmus po ang tawag naman dyan. Okay, next tayo, number 19. What is a narrow body of water connecting two larger bodies of water? Is it bay, gulf, strait, or fjord? Ayan. What is a narrow body of water connecting two larger bodies of water? Okay, is it bay, gulf, strait, or fjord? Okay, may sumagot ng letter B. Okay, letter B. Okay, may sumagot ng letter C, straight. Ayan. Sige. Okay, may sumagot ng gulf, straight. Okay. Straight. Ay, sige. Ang sagot po dyan, ayan, ang sagot po dyan is straight. Very good po. Straight po ang sagot dyan, letter C po. Okay, kapag bay kasi, ayan, para siya, pag gulf po, ayan, pumapasok po siya sa loob. Okay, water po na pumapasok po sa kalupaan, gulf po. Ang example niya, Gulf of Mexico. Okay, kapag sinasabi naman nating bay po, dalampasigan po yan. Okay, dalampasigan po ang bay. Okay, ang fjord naman, ayan, gaya ng sabi ko, tubig yan mula sa avalanche. Okay, mga tubig yan na natunaw mula sa ice, ang fjord. And next po, ayan, number 20, what is the seismically active region bordering the Pacific region? Anong ibig ng seismically?
Okay, sige, sige. Is it San Andreas Fault, Marianas Trench, Ring of Fire, or Andes Belt? Okay, active region. Okay, seismically, kaya may seismograph tayong tinatawag. Mainit siya. Ayan, sumasabog siya, I believe. Yes po. Ayan, ano pang sagot natin dyan? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Yes, for our last number, ngayong gabi, ang sagot po is letter C. It is the Ring of Fire. Ayan, siguro wala nang ibang explanation. Ayan, kasi kahit hindi natin to explain, I believe alam nyo na po na siya yung sagot. Ayan, at yan po, ayan, very good po. Maraming salamat po sa ating viewers ngayong gabi. Ayan, thank you, thank you, thank you. Ayan, so tuloy pa rin yung free session natin. Okay, so sa February 17 po, ayan, economics naman po ang ating tatalakayin. Sa February 17, ulitin ko po, ayan, sa February 17, economics naman po ang ating tatalakayin. Okay, hanggang ngayon po, ayan, meron pa rin po tayong registration for final coaching na kung saan 2 days po siya na focus po talaga siya para sa ultimate baon nyo po sa board exam. So malamang dito po natin ibubuhos ang lahat. Ayan. So may mga slots pa naman pero konti na lang. Ayan. Kung gusto ninyong mag-avail, ayan, just PM me po. Ayan. Sige, sige, sige. So dito lang muna tayo ngayong gabi. Maraming salamat po. Ayan sa ating natitirang viewers. Kahit na, okay, malalim na ang gabi. It's already 10:30. Maraming salamat. Ayan, at yun lang. Paalam. Bye-bye.